Nang dahil sa Reels, nakulong ang isang OFW matapos mahuli sa akto ng amo ang pinagagawa nitong ritual sa loob ng kwarto na ikinalungkot ng gusto ng amo ng ating kababayan. Kaya kung isa kang OFW kabayan, dapat mo ito malaman. Baka gawain mo rin ang bagay na ito para di kayo matulad sa isa nating kababayan na ngayoy himas-rihas na. Dalawa sila actually. Dalawa sila. Pero yung isa na nahulihan din pero hindi sa amo ang orasyon, kundi dun sa asawa sa Pilipinas para daw bumait. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more videos. Salamat! Naniniwala ka ba sa orasyon, bulong, kandila, anting-anting at iba pang gawain na ginagamitan ng kapangyarihang itim? Sabi ng iba, ito raw ang sikreto sa paggagayuma ng tao. Tulad sa ginawa ng ating kababayan, inuorasyon na nito ang litrato ng kanyang amo para daw maging mabait sa kanya. At bukod umano sa litrato, inuorasyonan rin ni kabayan ang video ng kanyang among babae dahil sa isa rin daw itong mabisa na paraan para maging maganda ang kanyang relasyon sa kanyang amo. Ngunit sa kasamaan palad, ang kanyang pinaghihirapang orasyon ay nauwi lang sa wala. Dahil sa nahuli di umano ito sa akto ng kanyang amo habang isinasagawa nito sa loob ng kwarto ang kanyang ritual na magpapaamo sana sa kanyang among babae. Sa ngayon, nahaharap sa matinding problema ang ating kababayan. Dahil sa hindi daw ito pinatawad ng amo at nais pa daw ng among babae na ipakulong ang ating kababayan. Dahil sa nakakakilabot at hindi tama ang pinagagawa nito. Na ngayon ikinabahala ng gusto ni Kaagapay Kabong Concha, ang kaagapay ng mga OFWs, dahil ang problema umano ng ating kababayan ay napakahirap umano masolusyonan. Nakitaan siya, bote, may asukar, may mga bote, may litrato, may video. Ginanon pa yung video, yung mukha ng amo, sa kabuo. Hinagod ng camera, sinimplihan yung amo. At ito ang masaklap mga kababayan. Dahil ang amo pala ng ating kababayan ay mabait at maganda ang pakikitungo sa kanyang mga kasambahay. At hindi lang talaga nakontento si kabayan sa kabaitan na ipinakita sa kanya ng kanyang amo. Kaya pala niya ito inuorasyonan dahil sa gusto umano ng ating kababayan na mas maging mabait pa ang amo niya sa kanya. Mabait po yung amo eh. Hindi po mabait at hindi po nakukuha yan sa orasyon o kulam o kahit ano. Kaya mas mabuti pang idaan na lang natin sa mataimtim na dasal yung mga amo natin mga kababayan para di na tayo mapahamak. Dahil napakadelikado kasi kapag gagawa pa tayo ng bagay na tulad sa ginawa ni kabayan. Kasi kahit anong oras, araw ay pwede talaga tayong mahuli ng ating mga amo. Kasi nasa loob tayo ng pamamahay nila. At ayon nga kay Kaagapay Kabong Concha, ang mga tao daw sa Middle East ay naniniwala sa pamanhiin. Kaya ganoon na lang daw ang takot ng amo ni kabayan. Kaya please po, para po sa aking mga kababayan, mag-ingat po kayo. Huwag po ninyong gagawin yung ganoong bagay dahil maaari nyo itong ikapahamak. Kaya magsilbing aral po ito sa inyo mga kababayan OFWs ang naging karanasan ng isa nating kababayan para di po kayo mapahamak. Kahit na alam natin kung paano gawin ang ritual, orasyon, gayuma, kulam, barang o ano paman, wag na lang po natin gawin dahil mapapahamak lang po tayo, lalo pat nasa ibang bansa tayo. Kaya mas mabuti pang ipagdasal na lang natin ang ating mga amo sa Panginoon. Hilingin natin sa may kapal na hipuin yung puso at isipan ng mga amo natin na maging mabuti at maging mabait sila sa atin at ituring nila tayong kapamilya at higit sa lahat ilayo tayo sa kapahamakan araw-araw. At lagi niyo pong tandaan ang mga paalala at payo ni Kaagapay Kabong Concha dahil para ito sa ikakabuti ninyo mga kababayan. Para di tayo mapahamak o makulong. Dahil napakahirap po pala kapag nagka-problema tayo sa ibang bansa. Kaya yung iba pa, okay, na mga kababayan natin na marunong sa mga orasyon-orasyon, ipagdasal na lang ninyo ang inyong mga employer na sana maging mabait sa inyo.
Kaya hanggang dito na lamang po mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi at advance Merry Christmas po sa inyong lahat.